At dahil nga wala kaming magawa nitong kasama ko, naisipan namin gumawa ng dumplings. First time ko nga gagawin ito. Lahat ito ay homemade mula sa palaman hanggang sa wrapper. So una ko na pong gagawin dyan ay ang paggawa ng wrapper. Ang pagtakal po nito, 1 cup na harina at half cup na tubig. Tapos naglagay na rin ako dyan ng asin. Itong tatlong ingredients lang ang gagamitin natin sa paggawa ng wrapper. Hahalo-haloin ko nga muna ito gamit itong chopstick. Kung wala naman kayong chopstick, kutsara muna. Hanggang sa mag-combine lang itong tatlong ingredients natin. Pagkatapos nun ay kakamayin ko na rin yan siya sa pagmamasa nitong harina. Kung sa tingin nyo matigas pa yan, wag na wag nyo yung dadagdagan ng tubig kasi tamang-tama lang talaga ang takal nito. 1 cup na harina at half cup na tubig. Tapos inaasa ko lang yan ng 10 minutes tapos ire-rest ko muna siya ng 15 minutes. At ito naman nga ginagawa nung kasama ko. Siya talaga ang expert sa paggawa ng dumpling. Galing kasi siya ng Taiwan at saka Hong Kong, kaya ito talaga ang magagawain niya doon. Chinap niya na nga lang ng maliliit itong cabbage, tapos nilagyan niya ng asin at kinumot-kumot niya lang dyan para lumabas nga yung katas niya. At ito na nga ng mag 15 minutes ay uumpisan ko na muna yung paggawa ko ng wrapper. Kasi nga ay binababad niya pa naman yun sa asin, so mamaya na yon. Ito na muna yung gagawin ko. Pagkatapos ng 10 minutes, saka ko naman siya pinakinis. O diba, napaka-perfect na talaga ng dough natin. At hatiin ko nga lang yan siya ng maliliit-liit. Kayo na bahala sa paghati niyan. Ako kasi ginawa ko, parang hinati-hati ko na muna siya ng malalaki, tapos hatiin ko ulit siya ng maliliit. Ganito lang siya kaliit yung paggawa ko ng wrapper ni itong dough. Hindi po ako expert first time ko lang talaga gumawa nito at perfect talaga siya agad. Yung paggawa ng dough ang perfect. Pero dito naman sa paggawa ko ng circle, hindi perfect. So gumamit na lang ako dito ng log na pangkat at ganito lang talaga siya kalaki yung ginawa namin. So wag nyo talaga kapalan ang paggawa nito o ang pagmasa kasi nga pag naluto na yan siya makapal yan. Doon dapat manipis na manipis lang. At after 10 minutes nga na binabad at ito na nga at babanlawan natin yan sa tubig. So dalawang flavor yung ginawa namin, spring onion at saka yung chives. Hinati-hati lang namin ito sa spring onion at chives. Tapos itong manok, dalawang breast na ang ginamit namin. At yung pang flavor naman, naglagay lang kami dyan ng paminta, asin, nor cubes na tinunay namin sa mainit na tubig. At itong oyster sauce, pero endo sauce yung ginamit namin kasi nandito tayo sa Saudi Arabia. Hati-hati lang namin yan, tapos ikumot-kumot na natin yan hanggang sa mag-combine nga itong ating mga pampalasa at ating manok sa ating gulay. At ito na nga yung nagawa akong wrapper. So sa 2 cup na flour ay madami-dami talaga akong nagawa na wrapper. Mga nasa 80 siguro yung tansya ko noon. Tansya ko lang yun. Kasi nga marami pa akong retaso. Makakagawa siguro tayo ng mga 100 na wrapper kung walang retaso sa 2 cup lang. So yan na nga at nag-umpisa na rin kami dyan magbalot. At first design nga, ito yung ginawa namin at kailangan nating itry kung masarap nga ba ang nagawa naming dumpling. So pinakuluan lang namin yan sa tubig ng mga 15 minutes. So ito rin yung isa sa mga design na nagawa namin. Itong kasama ko lang talaga ang expert dito kasi nga galing siyang Taiwan at Hong Kong. So mga ito talaga yung mga gawain nila. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng design na ito, basta budi-budi work. At luto na nga itong dumpling. So ayan na, magte-taste na tayo at ang sarap. Pati yung ginawa naming sauce dyan, homemade lang. Siya lang din ang gumawa niyan. Ang sarap din. So ito na nga lahat yung nagawa namin at pinatikim nga namin to sa mga amo. At alam nyo ba, nagustuhan rin nila kasi nga first time ay gumawa dito at homemade. At ng mga gabihan na nga nito ay may bisita si Lola, so pinakain rin namin sa kanila. Ito nga yung hinain ko sa kanila, so ito rin ang pinaluto ni Lola pagka kinagabihan. So lang, thank you for watching. Mama chup chup, don't forget to subscribe, like and share my videos kung nagustuhan nyo. Next ko na to ituturo tong tuna kabsa na ginawa ko sa mga bisita ni Lola. So yun lang, bye!